Pagkatapos ng nangyaring laban sa leader ng Devil King's army, dumating na ang winter sa lugar nila. Dahil dito, nasabi na lang ni Kazuma na kailangan niya ng pera. Nagtaka naman si Aqua at sinabi na lahat naman ng tao ay nangangailangan ng pera. Sinabihan pa niya si Kazuma na hindi ba ito nahihiya sa sarili niya dahil hinahayaan niyang matulog ang isang goddess sa kulungan ng kabayo. Mariing tinanong ni Kazuma si Aqua kung alam ba nito kung bakit desperado siyang magkaroon ng pera. Dahil daw yun sa utang nila. Galit niyang sinabi na ang lahat ng reward sa mga quest nila ay napupunta lang sa pagbabayad ng utang na kasalanan din ni Aqua kung bakit sila nagkaroon. Ikinwento pa ni Kazuma na kaninang umaga lang ay nagyelo pa ang kanyang pilikmata dahil sa sobrang lamig ng kanilang tinutuluyan. Pero depensa naman ni Aqua kung hindi niya ginawa ang mga iyon laban kay Dullahan ay hindi nila ito matatalo. Sa katunayan, dapat pa nga raw siyang purihin sa ginawa niyang tulong. Dahil dito, sinabi na lang ni Kazuma kay Aqua na bayaran na lang nito mag-isa ang utang nila. Napahiya naman si Aqua at agad humingi ng paumanhin. Maya-maya lang ay dumating na rin sina Megumin at Darkness. Nagtanong si Megumin kung nakahanap na ba sila ng quest na pwede nilang gawin. Pero ayon sa sitwasyon ng guild, nagdiriwang pa rin ang lahat dahil sa tagumpay nila laban sa leader ng Devil King's army at ang reward sa laban ay hinati sa lahat ng nakisali. Dahil dito, halos walang rason para manghuli ng halimaw ngayong winter, lalo na't marami pa namang pera ang karamihan sa kanila. Habang tinitingnan nila ang mga available na quest, may napansin si Darkness na may 1 million Ares na reward. Ang gagawin lang ay patayin ang isang pack ng White Wolves, pero agad itong tinanggihan ni Kazuma. May nakita naman si Megumin na quest kung saan kailangan patayin ang isang bear sa isang tira lang. Ayon kay Megumin, ito na ang perfect chance para ipakita niya ang kanyang one-shot explosion magic. Pero tumutol din si Kazuma dahil baka ikamati pa nila ang quest na iyon. Dahil dito, siya na lang ang naghanap ng ibang quest hanggang sa makita niya ang Snow Sprite Kill quest. Nagtanong siya kung ano ba ang mga ito dahil base sa pangalan ay mukhang hindi naman malakas at ang reward ay 100,000 Ares bawat isa. Ipinaliwanag naman ni Megumi na maraming Snow Sprite sa Snowy Plains at napakahina lang ng mga ito kaya madaling talunin. Pero bago pa man siya matapos magsalita, sumingit agad si Aqua at sinabing kung iyon ang gagawin nilang quest ay maghahanda na siya. Nagtaka naman si Kazuma dahil mukhang masaya pa si Darkness kahit na mahihina lang na halimaw ang kanilang lalabanan, samantalang dati ay mahilig itong humarap sa mga malalakas na kalaban. Pagdating nila sa lugar, bumungad agad sa kanila ang napakaraming Snow Sprites. Napansin din ni Kazuma ang dala ni Aqua na parang lambat na panghuli lang ng insekto. Pero paliwanag ni Aqua, gagamitin niya yon para hulihin ang mga Snow Sprites at ilagay sa mga bote. May ideya pa nga siya na kung ihahalo nila ang mga ito sa inumin, magkakaroon sila ng malamig na drinks kahit kailan nila gustuhin. Hindi naman natuwa si Kazuma sa ideyang iyon. Napansin din niya na wala ang armor ni Darkness, kaya natanong niya kung anong nangyari dito. Pero dahil umiral na naman ang pagiging masochist ni Darkness, pinili na lang ni Kazuma na huwag na itong pansinin. Sinimulan na nga ni Kazuma ang pag-atake sa mga lumulutang na Snow Sprites. Si Aqua naman ay madaling nakakahuli gamit ang lambat at agad niya itong inilalagay sa mga boteng dala niya. Habang patuloy nilang pinapatay at hinuhuli ang mga Snow Sprites, napatanong si Megumin kung pwede na lang ba niya itong pasabugin gamit ang kanyang explosion magic. Agad naman itong pinayagan ni Kazuma. Hindi nagtagal ay inihanda na ni Megumin ang kanyang pag-atake at nang pakawalan niya ang napakalakas na explosion, mabilis na naglaho ang mga Snow Sprites dahil sa laki at lakas ng pagsabog. Nang lapitan ni Kazuma si Megumin na nakadapa na sa lupa, sinabi nito na 8 ang Snow Sprites na napatay niya at nag-level up pa siya dahil dito. Natuwa naman si Kazuma at nasabi niyang mukhang madali at nakakatuwang patayin ang mga Snow Sprites, kaya nagtaka siya kung bakit hindi ito madalas gawin ng ibang adventurers. Pero maya-maya, may napansin silang paparating. Napansin din ni Kazuma na nagkukunwaring patay si Megumin. Doon ipinaliwanag ni Aqua kung bakit hindi ginagawa ng karamihan ang quest na iyon. Dahil lumaki si Kazuma sa Japan, malamang daw ay kilala niya ang halimaw na iyon, ang Winter Shogun. Nang makita nila ito, lalo namang natuwa at na-excite si Darkness. Pumorma na rin ang halimaw at tila handa na silang atakehin. Sa paglapit nito, isang mabilis na galaw lang ang ginawa nito at agad nitong naputol ang espada ni Darkness. Sinabi naman ni Aqua kay Kazuma na maunawain ang Winter Shogun. Pinakawalan pa niya ang mga Snow Sprites na nahuli niya at sinabi na kung hihingi sila ng paumanhin, malamang ay patatawarin sila ng halimaw. Agad na lumuhad si Aqua at sinabihan sina Kazuma na bitawan ang kanilang mga sandata at lumuhad din. Sumigaw naman si Kazuma kay Darkness na bitawan na nito ang natitirang espada, pero ayaw itong gawin ni Darkness dahil isa siyang knight. Kaya nilapitan na lang siya ni Kazuma at pilit siyang pinaluhod.
Pero napansin ni Aqua na hawak pa rin ni Kazuma ang kanyang patalim. At nang iangat ito ni Kazuma, agad siyang inatake ng halimaw. Muling nagising si Kazuma sa afterlife at doon ay sinalubong siya ng isang goddess na nagngangalang Ares. Sinabi nito kay Kazuma na tapos na ang kanyang buhay sa mundong iyon. Tila pamilyar naman kay Kazuma ang eksenang ito dahil ganito rin niya unang nakilala si Aqua. Napansin din niya na mas sincere at mabait si Ares sa pagharap sa kanyang pagkamatay, kaya natuwa siya dahil hindi ito katulad ng walang kwentang goddess na si Aqua. Sinabi ni Ares na i-reincarnate niya si Kazuma pabalik sa Japan sa isang mayamang pamilya at sisiguraduhin niyang magiging komportable ang buhay nito. Lalong natuwa si Kazuma sa narinig at halos hindi mapigilan ang kanyang saya. Ikinwento pa niya kay Ares na nung una ay inakala niyang magiging parang masayang adventure game ang kanyang reincarnation. Pero ang nangyari, isang walang kwentang goddess ang naging kasama niya. Nakapag-recruit man sila ng mga kakampi, puro naman mga baliw ang napasama sa kanila. Bilang isang adventurer, ang nagawa lang daw niya ay magtrabaho bilang construction worker at manghuli pa ng mga repolyo. Nagkaroon pa siya ng malaking utang matapos nilang talunin ang isang boss ng kalaban. At ang pagtulog nila sa kulungan ng kabayo ay lalo lang nagpalala ng lamig kaya halos manginig siya sa lamig tuwing umaga. Habang kinukwento niya ito ay halos maluha si Kazuma, sinasabing parang hindi naging patas ang naging laro ng kanyang buhay. Nalungkot naman si Ares at sinabi na sana ay pagpalain siya sa kanyang susunod na buhay. Habang nagliliwanag ang kamay ni Ares para sa reincarnation, napaisip si Kazuma. Kahit papaano ay parang napamahal na rin siya sa good for nothing na mundong iyon at gusto pa sana niyang ipagpatuloy ang adventure kasama ang mga babaeng iyon kahit sandali pa. Bigla niyang narinig ang sigaw ni Aqua na tinatawag siyang bumalik. Nakilala agad ni Ares ang boses nito. Sinabi ni Aqua na nagcast siya ng recovery magic sa katawan ni Kazuma kaya pwede na itong bumalik sa mundo nila. Pero pinigilan siya ni Ares dahil ayon sa rules ng Heaven, hindi iyon pinapayagan. Dahil dito, sinigawan ni Kazuma si Aqua na hindi nila pwedeng labagin ang laws of Heaven. Nagtanong naman si Aqua kung sinong goddess ang nagsabi noon at agad pa niya itong nilait. Nang sabihin ni Kazuma na ang goddess ay si Ares, lalo pa itong nilait ni Aqua at sinabi pang nagsusuot ito ng pad sa dibdib. Dahil sa sobrang gulo ni Aqua, napilitan si Ares na patigilin siya at sa huli, gagawin na lang niyang exception ang pagbabalik ni Kazuma kila Aqua. Binuksan na ni Ares ang gate pabalik sa parallel world at pakyut pa nitong sinabi kay Kazuma na ang nangyari ay sikreto lang nilang dalawa. Sa muling pagmulat ng mata ni Kazuma, bumungad agad sa kanya ang tatlong babae. Napayakap sina Megumin at Darkness sa kanya habang si Kazuma naman ay nakahiga sa mga binti ni Aqua. Tinanong ni Aqua kung wala ba siyang sasabihin tulad ng pagpapasalamat dahil siya ang muling bumuhay kay Kazuma. Pero imbes na magpasalamat, nairita lang si Kazuma at napasigaw ng God Exchange. Nainis naman si Aqua sa sinabi niya at balak pa siyang sapakin para bumalik ulit sa afterlife pero agad itong pinigilan ni Darkness. Nagtanong naman si Megumin kung kamusta na ang pakiramdam ni Kazuma. Kaya chinek niya ang bawat parte ng kanyang katawan at sinabi na ayos lang naman siya. Natuwa naman si Megumin sa narinig dahil ayon sa kanya ay kakilakilabot ang paraan ng pagkamatay ni Kazuma. Nagtaka naman si Kazuma at tinanong kung paano siya namatay. Walang pag-aalinlangang sinagot ni Aqua na pinugutan siya ng ulo ng Winter Shogun. Pagbalik nila sa guild, ipinakita ni Aqua ang isang snow sprite na nasa loob ng bote. Sinabi niya na nagtabi siya ng isa at buti na lang ay hindi ito napansin ng Winter Shogun. Natuwa naman si Kazuma at sinabi niyang pakawalan na ito para mapatay niya. Pero tumanggi si Aqua dahil iuuwi daw niya ito at gagawin niyang parang refrigerator. Pinilit pa rin ni Kazuma na pakawalan iyon, kaya lumayo si Aqua, lumuhad pa sa sahig at sinabi na hindi niya ito hahayaang mamatay dahil binigyan na niya ito ng pangalan. Dahil dito, wala nang nagawa si Kazuma kundi hayaan na lang siya. Maya-maya, napatanong si Aqua kung ano bang kinakain ng Snow Sprite pero sinagot naman siya ni Megumi ng tanong kung kumakain ba talaga ng kahit ano ang mga ito. Habang nag-uusap sila, si Kazuma naman ay napapaisip tungkol sa goddess na nakilala niya kanina. Naalala niya ang kabaitan at concern nito sa kanya at tila nabighani pa siya sa ganda nito kaya hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya ay tinawag siya ni Aqua kung hindi ba siya kakain at doon niya nakita na sobrang daming pagkain na pala ang in-order ni Aqua. Nakikitang nanginginig sa lamig si Aqua at lalo pang lumakas ang hangin kaya halos mamatay ang apoy na nagbibigay sa kanya ng init. Dahil dito, kinuha niya ang damit ni Kazuma at itinapat ito sa apoy para gawing panggatong. Pero agad siyang binetukan ni Kazuma dahil iyon na lang ang tanging memento niya mula sa Japan at balak pa ni Aqua na sunugin. Nagreklamo naman si Aqua at sinabing wala na rin naman ibang bagay na pwede niyang sunugin.
Dahil dito, pilit namang kinuha ni Kazuma ang scarf ni Aqua para iyon na lang ang gawing panggatong. Habang nag-aagawan ng dalawa, bigla na namang lumakas ang hangin at tuluyang namatay ang apoy. Sinubukan pa itong hipa ni Aqua pero hindi na muling nag-apoy ang kahoy. Dahil dito, naging seryoso ang mukha ni Kazuma at sinabi niyang kailangan nilang may gawin agad para hindi na ito mangyari ulit. Pumunta sina Kazuma at Aqua sa isang shop. Pagkapasok pa lang nila ay nagulat ang babaeng may-ari nito at agad naman itong nilapitan ni Aqua. Nagreklamo si Aqua at sinabi na nagawa pa ng babae na magtayo ng sariling shop habang siya naman ay natutulog sa kulungan ng kabayo. Dahil sa pagiging agresibo ni Aqua, agad siyang pinalo ni Kazuma para tumigil. Pagkatapos ay maayos niyang binati ang babae at tinawag ito sa pangalan nitong Wiz. Habang nakaupo si Aqua, tinanong niya kung may tsaba sa shop. Agad namang nag-prepare si Wiz. Ipinaliwanag naman ni Kazuma na ang babaeng ito ay si Wiz. Mukha man siyang ordinaryong tao, isa pala siyang lich, ang pinuno ng mga undead at kilala bilang No-Life King, pero kahit ganoon, mabait pa rin siyang babae. Tuwing gabi ay pinapalaya pa nga niya ang mga spirit sa sementeryo para makapunta sa langit. May pagkakataon pa nga noon na ginawa ni Kazuma ang trabaho niyang iyon pero sa huli ay pinakawalan din nila si Wiz. Nang ibigay ni Wiz ang tsaa at matikman nito ni Aqua, nagulat siya sa sobrang sarap nito. Pagkatapos ay nakiusap si Kazuma kay Wiz kung pwede ba siyang turuan ng isang skill. Pagkarinig nito, agad namang nagulat si Aqua at sinabing hindi niya hahayaang matuto si Kazuma ng leech skill habang kasama niya ang isang goddess na katulad niya. Tinanong naman ni Kazuma kung karaniwan bang hindi natututunan ng mga tao ang leech skills at naisip niya na magiging magandang asset iyon sa labanan kung matututunan niya. Nagtaka naman si Wiz dahil nabanggit ni Kazuma na may kasama siyang goddess. Kaya naman agad nagpakilala si Aqua at ipinagmalaki ang sarili. Pero matapos yun, tila natakot si Wiz dahil ayon sa kanya ay maraming baliw sa Access Sect na kinabibilangan ni Aqua at alam ng karamihan na mas mabuting huwag makisangkot sa kanila. Pagkarinig nito, agad na kinumpronta ni Aqua si Wiz at niyugyug pa ang oses nito. Nabalitaan ni Wiz na natalo ni Kazuma si Verdia. Namangha siya sa kanilang nagawa lalo na sa husay ni Verdia sa pakikipaglaban gamit ang espada. Nagtaka naman si Kazuma kung bakit tila kilala niya si Verdia. Kaya ipinaliwanag ni Wiz na dahil isa rin siya sa 8 generals ng Devil King's army. Pagkarinig nito, agad na dinagana ni Aqua si Wiz pero nagmakaawa si Wiz na hayaan muna siyang magpaliwanag. Sa halip na magalit, natuwa pa si Aqua dahil iniisip niyang sa pamamagitan ni Wiz ay mababayaran na nila ang kanilang utang. Pero pinigilan siya ni Kazuma at sinabing pakinggan muna nila ang paliwanag ni Wiz. Ipinaliwanag ni Wiz na ang tanging trabaho niya lang ay i-maintain ang barrier na nagpoprotekta sa castle ng Devil King. Bukod doon, wala naman siyang ginagawa para mapahamak ang mga tao. At kahit talunin pa nila siya, wala rin silang makukuhang reward. Nagkatitigan sina Kazuma at Aqua matapos marinig yon. Pero sa huli, sinabi pa rin ni Aqua na pupuksain pa rin niya si Wiz. Nilinaw ni Kazuma na kapag natalo nila ang lahat ng leaders ng Devil King's army, makakapunta na sila sa castle ng Devil King. Agad naman itong sinang-ayunan ni Wiz. Ipinaliwanag niya na sinabi rin ng Devil King na hindi siya pakikialaman sa pagpapatakbo ng shop niya sa lugar ng mga tao kapalit ng pag-maintain niya sa barrier ng castle. Doon na pagtanto ni Aqua na hanggat buhay si Wiz, hindi magagawang salakayin ng mga tao ang castle ng Devil King. Kaya sinabi niyang tapusin na nila si Wiz. Pero nagmakaawa si Wiz at hiniling na hayaan muna siyang mabuhay dahil may gusto pa siyang gawin. Wala namang pakialam si Aqua at desidido pa rin siyang patayin si Wiz pero pinigilan siya ni Kazuma. Ayon kay Kazuma, kahit masira nila ang barrier ngayon, masyado pa rin mababa ang level nila para talunin ng Devil King. Tinanong din niya si Wiz kung ayos lang ba sa kanya na talunin nila si Verdia o ang iba pang leaders ng Devil King's army. Dito ay nagkaroon ng flashback habang naglalakad si Wiz ay biglang gumulong ang ulo ni Verdia papunta sa kanya at sumilip pa ito. Nang ikwento ni Wiz ang kamanyakan na ginagawa ni Verdia sa kanya, napatahimik na lang sina Kazuma at Aqua. Sinabi rin ni Wiz na naniniwala siyang tao pa rin ang kanyang puso kahit isa na siyang lich ngayon. Sa huli, pumayag si Wiz na turuan si Kazuma ng skill kahit nag-aalangan siya dahil ang karamihan sa kanyang skills ay para sa pakikipaglaban sa kalaban. Kaya sinabi ni Kazuma na si Aqua na lang ang gamitin nila para sa demonstration. Pumayag naman si Aqua. Ipinaliwanag ni Wiz na ang skill ay tinatawag na Drain Touch kung saan kayang i-absorb ang health at magic ng kalaban at pwede rin itong ipasa sa mga kakampi. Napaisip si Kazuma dahil mukhang magiging malaking tulong ito sa party nila. Lumapit na si Aqua para simulan ang proseso pero mapapansin ng demonic ng ngiti ni Aqua na parang may binabalak.
Sinimulan na ni Whis ang pag-absorb ng kapangyarihan mula kay Aqua pero parang walang nangyayari. Kaya naman binutukan ni Kazuma si Aqua at sinabing hayaan na lang niyang i-absorb ni Whis ang kanyang kapangyarihan. Ginawa na nga ni Kazuma ang pagkuha ng panibagong skill. Samantala, si Aqua naman ay ayaw pang bitawan ng kamay ni Whis. Napangiti pa si Aqua nang maramdaman ni Whis na umiinit ang kanyang kamay at unti-unti nang nagiging transparent ang katawan nito na parang naglalaho. Dahil dito, agad na binutukan ni Kazuma si Aqua para tumigil siya. Habang tinitingnan ni Kazuma si Whis na halos transparent na ang katawan, bigla namang may pumasok na isang matanda sa shop na naghahanap kay Whis. Nasa tapat si Kazuma ng isang malaking bahay. Ayon kay Megumin, dating bilya ito ng isang aristokrata. Hindi makapaniwala si Darkness na pinayagan silang tumira roon kapalit ng pag-e-exorcist sa mga kaluluwang nagmumulto sa bahay. Ipinaliwanag ni Kazuma na dahil sikat na wizard si Whis sa lungsod, madalas siyang lapitan ng mga tao para sa ganitong klaseng problema. Tuwang-tuwa naman si Aqua dahil ibig sabihin ay hindi na nila kailangang magtiis sa lamig ng taglamig. Pero nag-aalala si Kazuma dahil kahit ilang beses nang na-exercise ang bahay, patuloy pa ring bumabalik ang mga espiritu. Kampante naman si Aqua dahil isa siyang goddess at archpriest at tinawag pa ang sarili bilang anti-dead expert. Sinubukan niyang pakiramdaman ng bahay at agad niyang sinimulang isa-isahin ang mga kaluluwang nararamdaman niya. Dahil hindi na ito tumitigil sa pagkwento, hinayaan na lang siya ni Kazuma at pumasok na sila sa loob. Matapos maglinis si Kazuma, napansin niyang patuloy pa rin sa pagsasalita si Aqua, kaya hinayaan na lang niya ito. Sinabihan niya sina Megumin at Darkness na sumigaw kung may magpakitang evil spirit. Natutuwa naman si Kazuma dahil sa wakas ay may sarili na siyang kwarto. Sigurado pa siyang mawawala na ang mga evil spirits kinabukasan dahil sa ugali ni Aqua, hindi nito hahayaang magpalaboy-laboy ang mga ito sa bahay nila. Pero maya-maya ay nakarinig siya ng sigaw ni Aqua, kaya agad niya itong pinuntahan. Ipinakita ni Aqua ang isang bote ng alak na bukas na at wala ng laman. Ayon sa kanya, balak sana niya itong inumin pagkatapos maligo, pero pagbalik niya sa kwarto ay ubos na ito. Wala namang pakialam si Kazuma at nagpaalam na lang. Dahil sa inis, galit na sinabi ni Aqua na pagbabayaran iyon ng mga spirits, kaya lumabas siya para isa-isang i-exercise ang bawat espiritong makita niya sa bahay. Habang natutulog si Kazuma, bigla siyang nagising dahil kailangan niyang magpunta sa banyo. Pero paglingon niya, nakita niya ang isang manika na nakatitig sa kanya ng nakakatakot. Agad siyang umiwas ng tingin at nagsimulang kabahan. Napaisip pa siya kung may manika ba talaga roon kanina. Maya-maya ay may naramdaman siyang gumalaw sa kanyang kama. Pagmulat niya ng mata, napasigaw siya dahil napapalibutan na siya ng maraming manika. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto at dumiretso sa kwarto ni Aqua. Pagpasok niya roon, nakita niyang nakatingin sa kanya si Megumin ng nakakatakot kaya pareho silang napasigaw. Nagtanungan ng dalawa kung bakit sila nasa kwarto ni Aqua. Sinabi ni Megumin na may mga manikang gumagalaw kung saan-saan kaya pumunta siya kay Aqua para protektahan siya. Nahihiya pa niyang sinabi kay Kazuma kung pwede bang sabay silang pumunta sa banyo. Sinabi naman ni Kazuma na baka nasa labas pa si Aqua at nagse-exorcist pa ng mga espiritu. Kaya sinabihan niya si Megumin na huwag muna siyang tumingin habang pupunta siya sa veranda para umihi. Pero pinigilan siya ni Megumin at sinabing hindi pwedeng siya lang ang makaramdam ng ginhawa, kaya kahit saan sila pumunta, sa banyo man o sa ibang lugar, dapat magkasama sila. Pero walang pakialam si Kazuma at pilit pa rin siyang umalis habang pinipigilan naman siya ni Megumin. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang napuno ng takot ang mukha ni Megumin dahil sa labas ng bintana ay naroon ang napakaraming nakakatakot na manika. Pagdating nila sa banyo, naunang gumamit si Megumin habang si Kazuma naman ay naghihintay sa labas. Maya-maya, napalingon si Kazuma at nakita niyang nakasilip na naman ang mga manika sa kanya. Dahil dito, agad niyang sinabihan si Megumin na bilisan ito. Pero nang hindi na makapaghintay si Kazuma, pilit niyang binuksan ang pinto at hinayla si Megumin palabas. Habang tumatakbo silang dalawa palayo sa mga manika, napansin ni Kazuma na wala palang suot na pants si Megumin. Habang tumatakbo pa sila, ipinakita ni Megumin ang vase na kinuha niya, sakaling wala na raw talagang ibang choice si Kazuma. Sa wakas ay nakapagtago sila sa isang kwarto. Sa sobrang takot at halos mabaliw na mukha ni Megumin, sinimulan na niyang i-chant ang kanyang spell. Pero nang mapansin nito ni Kazuma, agad niya itong pinigilan. Bigla namang kumalabog ng paulit-ulit ang pintuan ng kwarto. Lakas loob na binuksan ni Kazuma ang pinto, pero pagkapagbukas niya ay parang may nauntog at nang tingnan niya, si Aqua pala ang nasa labas ng pinto. Kinabukasan, dahil nagawa nilang ma-exorcise ang lahat ng evil spirits, makakatanggap sana sila ng special reward.
Natuwa naman sina Kazuma at Aqua sa balitang iyon. Pero nang tanungin ni Kazuma ang receptionist kung bakit napakaraming evil spirit sa mansion, ipinaliwanag nito na may kalapit na sementeryo ang bahay, ang parehong lugar kung saan nila unang nakilala si Whis. Ayon pa sa receptionist, mukhang may nagtayo ng napakalaking barrier sa sementeryo, kaya wala nang mapuntahan ang mga spirits at napilitan silang magtungo sa mansion. Pagkarinig nito, pribadong kinausap ni Kazuma si Aqua. Doon inamin ni Aqua na siya ang may kagagawa ng barrier. Dahil sobrang matrabaho ang pag-exercise ng napakaraming espiritu sa sementeryo, naglagay na lang daw siya ng barrier doon para hindi na sila makalabas at pagkatapos ay umalis na lang siya. Dahil dito, napailing na lang si Kazuma at sinabi na hindi na nila tatanggapin ang reward. Pumayag naman si Aqua sa desisyong iyon. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.